Isa na naman pong importanteng crypto update ang pag-uusapan po natin ngayon dito kay Pi Network. Pag-uusapan po natin ang kasalukuyang nangyayari kay Pi Network kung saan ay isang project na maraming Pinoy ang sumusubaybay dahil po sa posibilidad nitong makapagbigay ng malaking kita sa hinaharap. Pero ngayong second quarter ng taong 2025, tila lumalala po ang problema ni Pi. Bumagsak siya muli sa pinakamababang presyo na 40 cents or 0.40 at maraming datos ang nagpapakita na baka hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagbagsak. Kaya sa video na ito ay susubukan po nating ipaliwanag ang kasagutan sa tanong kung gaano po kababa ang pwedeng ibagsak ng presyo ni Pi ngayong second quarter. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit bumabagsak ang presyo ni Pi Network. Unang-una, ang pinakamalaking dahilan kung bakit bumabagsak ang presyo ni Pi ngayon ay dahil po sa token unlocks. Yan, sa loob lamang ng susunod na 30 araw, mahigit 337 million na Pi tokens ang ilalabas sa market. Ang halaga nito ay tinatayang nasa $185 million. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay mas maraming Pi tokens ang magiging available sa market at posibleng ibenta po ito ng mga may hawak or may-ari nito. Kapag masyadong marami ang supply pero kaunti lamang ang demand, natural po na bumababa ang presyo. Para itong mangga sa palengke. Kung sobra-sobra ang supply ng mangga pero kaunti lang ang gustong bumili, mapipilitan po ang mga nagtitinda na ibaba ang presyo. Ngayon ay ano po ang ipinapakita naman ng RSI or Relative Strength Index ni Pi. Ayan, ang ating nakikita rito sa chart na ito ay ang RSI ni Pi. Yan, kung titignan po natin ang kanyang Relative Strength Index or RSI, ayan, ito po pala ay ginagamit para sukatin kung ang isang crypto ay overbought or oversold na. Kapag ang RSI ay lumampas po sa 70 na value, ibig sabihin po niyan ay overbought na po siya. Maring malapit na po siyang bumagsak. Kapag ang RSI naman ay mababa sa value na 30, ibig pong sabihin niyan ay oversold naman siya, kung saan ay maaring malapit na pong mag-rebound. At ngayon, ang RSI po ni Pi Network ay nasa 33.54. Malapit na po ito sa oversold level or territory. Pero hindi pa sapat para masabing malapit na itong bumawi or makarecover. Ang level na ito ay nagpapahiwatig na humihina po ang demand kay Pi. Ibig sabihin ay kaunti lang ang gustong bumili sa kanyang kasalukuyang presyo. Ngayon ay bakit naman po umuurong ang mga malalaking investor o institutional investors? Isa po sa mga alarming na senyales ay ang pagbagsak po ng tinatawag na Smart Money Index or SMI ni Pi. Ayan, nakikita po natin dito sa chart ang kanyang SMI indicator. At yan nga, nakikita natin na pabagsak ng pabagsak. Ang SMI ay ginagamit naman po ito para malaman kung ang mga tinatawag na institutional investors, ito po yung mga eksperto at mayayamang grupo na may malalaking puhunan. Yan, at dito natin malalaman sa pamamagitan ng Smart Money Index or SMI kung sila ay bumibili or nagbebenta. At yan, ang SMI ni Pi ay bumagsak na po ng 10% sa nakaraang 30 days. Sa madaling salita ay umalis na ang mga malalaking investors kay Pi. Ayan, nakakalungkot. Kapag umaalis po ang smart money, ibig sabihin ay nawawalan sila ng tiwala sa performance ng asset. At kapag sila mismo ang nagbebenta, natural na kasunod nito ay ang mga retail investors na gaya natin. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng trend line sa price movement nitong si Pi. Ayan, dito naman po tayo sa trend line. At yan, ang ating nakikita po rito ay ang daily chart time frame ni Pi Network, kung saan ay nakikita natin dito ang isang descending trend line.
Ayan, mula pa noong May 21, patuloy po na gumagalaw pababa ang presyo ni Pi at hindi po niya malampasan ang tinatawag na descending trend line. Ayan, ang trend line na ito ay isa po itong visual na paraan para makita kung ang market ay nasa bearish momentum. Sa kaso po ni Pi, malinaw na tinatangka niyang bumawi or umangat ang kanyang presyo. Pero lagi po siyang napipigilan ng mga sellers or ayan, nauuntog po siya sa descending trend line. Kapag hindi po niya nabasag ang trend line na ito, posibleng bumalik po si Pi sa dating presyo niyang 40 cents o mas malala pa ay baka mas mababa pa rito. Ngayon ay may pag-asa ba bang tumaas si Pi ngayong second quarter? May posibilidad pa rin na tumaas naman itong si Pi, pero kailangan muna niyang mapigilan ang pagtaas ng supply mula sa mga token unlocks. Kailangan din niyang magkaroon ng mas malakas na buying pressure mula sa mga bagong investors. Kung sakali mang magkaroon ng demand, maaring umabot muli ang kanyang presyo sa 65 cents. Pero sa ngayon, wala pang matibay na sinyales na mangyayari ito sa nalalapit na panahon. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, napakaraming Pinoy ang umaasa po kay Pi Network. Marami sa atin ang nagsimula sa pagmimina lamang ng Pi gamit ang ating cellphone. Pero may mga umaasa na balang araw ay kikita tayo mula sa Pi kapag nalista na ito sa mga major exchanges gaya po ni Binance at saka Coinbase. Pero habang patuloy na bumabagsak si Pi, lumalaki po ang panganib or risk para sa mga gustong pumasok or bumili sa kanyang sa presyo ngayon. Hindi pa rin listed po si Pi sa mga malalaking exchanges at wala pang malinaw na liquidity. Ibig sabihin ay kahit gusto mong ibenta ang hawak mong Pi, maaring hindi ka pa rin makahanap ng magandang presyo. Pero kung ikaw po ay nag-iisip bumili ngayon, kailangan mo pong mag-ingat. Sa mga may hawak na mina na Pi, mas mainam po na maghintay at huwag munang gumastos ng malaki. At yan bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol sa sitwasyon or kalagayan ni Pi ngayon ay sa totoo lang ay malungkot isipin ng isang project gaya po ni Pi Network na may magandang layunin para sa mass adoption ay nahihirapan na ngayon sa market. Ang kakulangan po sa transparency, exchange listings at malinaw na utility ay ilan lamang po sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang tiwala ng mga investors. Kailangan ni Pi ng malinaw po na roadmap, mas maayos na communication at syempre exchange listings para magkaroon po siya ng tunay na market presence. Hanggat wala pa ito, mananatili po siyang speculative at saka high risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.